Nagdulot ng takot at aberya sa Iloilo International Airport ang lalaki nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan. Take note, international. International. Ang weird eh. Ayoko sanang sisihin yung mga pulis, pero minsan yung pulis talaga. Hinarang siya doon sa entrance kasi pagdaan dong x-ray, may kutsilyo. Ang hindi ko magets, paano siya nakapasok pa ng airport? Ganun naka-weak ang ating security pagdating sa airport. Airport to ha. Kaya tuloy, hindi tayo na nababansagan tayong worst airport eh. Iloilo International Airport. Naku po, Iloilo, parang ang daming kong alam dyan ha. Sa ng baril. Nagwala raw ang lalaki nang masita siya dahil sa kanyang dalang kutsilyo. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. Pero alam mo yung original video, natatawa ako ah. Ang cute talaga ng mga ilonggo. Kasi nagkasaksak, mayroon ng saksakan. Nakakatawa. Hindi naman nakakatawa kasi natataranta na pero siya parang ang lambing-lambing pa niya. Aba, may kutsilyo. Ano kayang ginagawa ng kutsilyo na yun? Hindi na sinabi niya, pero ang lambing lang nung nagbibideo. Natatawa ako. Pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Tapos isa ba nakakatawa sa video na to? Yung mga tao dito, sa ibang bansa nagtatakbuhan na yan eh. Sa ibang bansa, pagka may ganyan na takbuhan na yan. Dito, ano nangyayari? Pero pa isa dito, bumunot pa ng cellphone, nag-video. Only in the Philippines talaga eh. May gulo na, para pang relax, lalakad-lakad pa. Lang, lakad lang. Hanapin nyo. I-video nyo para mag-trending. Ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Ayan na, isa. Kwento sa News 5 ng isa sa mga pasaherong nakakita na harang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nag-hysterical siya yun, ginaril na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Hindi siya nakalusot. Nasika siya eh. Tinita kasi siya at nung sinabing may laman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube, tunnel, yung tunnel ng x-ray. Kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan. Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, no? International ito, ha? So ano na naman ng tingin ng mga ibang bansa sa atin? Pagka ito yung mga, eto pa, isa naman, Japanese, binugbog, tapos dinakawan, tapos talagang grabe. Arestado ang isang lalaki matapos pagnakawan at bugbugin ang isang Japanese national sa Parañaque City. Ang krimen, nahuli kam. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
Umaga noong Sabado nang makuna ng video na ito na pilit nakikipag-agawa ng isang individual sa isang taong nakahiga sa kalsada sa kahabaan ng Cavitex Access Road, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Mapapanood din sa viral video na sabay takbo ang individual matapos makuha ang kanyang bitbit. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Offices o Sentro Parañaque, dito na nakita ang isang taong nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Pinagahampas at pinagnakawan pala ang 62 years old na Japanese national na si Akira Moriyama. Kinilala naman ng suspect na si Ariel Aliso, 49 years old at isang pinya vendor. Noong January 24, 2026, nang pumunta si Mr. Moriyama sa may wetlands, may Parañaque, Las Piñas, Parañaque, Westland dati, para mag-sightseeing around 10 a.m. Doon po niya na itong suspect ay sinundan po siya. Grabe, no? Yung purpose lang niya para mag-sightseeing, tignan. Alam mo kasi sa Japan kasi uso yung ganyan eh. Yung iikot-ikot ka lang, safety ka, walang sasaksak sa'yo, walang bubugbog sa'yo. Eh, dahil nga napunta sa Pilipinas. Alam mo na, nung pinanood ko to, it really breaks my heart. Kasi sabi ko nga sa inyo, lagi kong binabanggit yan dito sa akin channel. Sobrang ko eh. Nung hindi pa ako nakakapunta ng Japan, ang tingin ko talaga sa Hapon, masamang tao. Kasi yun ang kwento ng mga teacher eh. Pag dumating daw yung mga Japanese noong panahon nila, sa ating mga lolo't lola, di ba? Lalo na yung mga lola natin, may ginawa silang hindi maganda. So ang tingin ko talaga, tapos 'di ba nauso pa yung Japayuki, ganyan. Hanggang unang pagpunta ko doon ko na-realize, ibang-iba ang kinikwento o tinuturo sa eskwelahan tungkol dito sa mga Hapon na ito. Sila ang pinakamagalang na nakita ko. Saan ka nakakita? Natatawid. Pag pinatawid ka, gumaganon pa, nagbabaw. Baka sa atin, ipakyu pa eh. Ang pakyu! Hindi mo ako pinanda! Pakyu ka! Doon hindi eh. Pagka talagang, kunwari, nagkamanayo ka, pedestrian, biglang titigil yung, kaganon yung driver para ibig sabihin, daan ka. Oh. Tapos yung pagdumaan mo, minsan gumaganon din yung mga tumatawid. Di ba? Kung meron ng mga gago, yung nandun sa, alam mo na, sa Kabukitsu. Pero kadalasan naman, karamihan pala, hindi kadalasan, karamihan ay magagalang at respectful. Sobra ho. Ang babait po ng mga tao na yan. May value silang kinalakihan. Tapos makikita mo, gaganituin sila sa bansa na to, na ang daming natutulungang Pilipino. As a matter of fact, ngayon nga, isa yan sa mga mga usapin sa Japan dahil 'di ba, nauubusan sila ng kabataan dahil ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak kasi mahirap talaga doon 'Di ba? May pag-uusap nga doon na mas mataas ang tax ng single. Oo, totoo to ha. Ngayon pa naman pinag-uusapan pa lang naman 'yan. Pero dahil nga sa sobrang nauubos na sila, yun ay mga measures na ginagawa ng Japanese government. Anong ibig ko sabihin nito? Dahil doon, oportunidad para sa atin yan. Lalo na yan ang isang bagay na meron tayo. Magaling tayo mag-export ng nurse, workers, factory workers, engineers, musicians. Andyan kumpleto tayo Diba? At tayo gustong-gusto nila. Although yung iba mas mura, yung gumaganon, mas mura yun. Pero ayaw kasi nung iba dahil mabantot. Hindi, walang biro Kahit mga Hapon nababantutan sa mga yun. Kasi may mga nakakausap akong Hapon Kaya mas preferred nila mga Pinoy. Una, marunong mag-Ingles. Matik na marunong mag-Ingles. Magaling mag-aral ng Japanese. Kasi nga, kahit pa paano, yung intonation ng ating lengguwahe, almost the same nila dahil nga nasakop nila tayo noon, di ba? So meron tayong pinagkapareho ng pagbitaw ng salita. Di ba? So gustong-gusto nila tayo. Kaya lang yung mga ganito, yung mga pagkakataon na nasisira tayo Alam niyo kung bakit?
walang matinong gagawa ng ganyan. Walang matino nagagawa ng ganyang klaseng krimen. Tinakita nyo naman, di ba? Binubugbog. Talagang, basta, panoorin nyo. At kinuha yung bag niya, kung ayaw ibigay kay Mr. Moriyama, si Pamalo, nakapagita ng Pamalo yung suspect natin ang pinagpapalos. Sa tulong naman ng backtracking sa pamamagitan ng mga nakakalat na CCTV sa iba't ibang lugar ay agad naaresto ang sospek nung araw din ng krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagawa raw niya ang krimen dahil kailangan umano niya ng pambayad sa renta ng bahay. Napilitan lang daw siyang saktan ang biktima dahil ayaw ibigay ang mga gamit. Grabe, Ayon no? kay NCRP o Chief Police Major General Anthony Aberin, sa paunang investigasyon ay walang grupo na kinabibilangan ang sospek. Pero patuloy anya ang kanilang investigasyon kung may dati ng kinasasangkutan na krimen ng sospek sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Baka may previous incident na ang ginagawa niya to, kaya lang, hindi natin matukoy kung ano yung mga previous incident. So, it's a part of our continuing investigation kung may mga previous involvement dyan sa mga krimen na nangyayari o kanyasik. And thereby, sinistagaya na kabatay. That's yes. Naibalik naman sa Japanese national ang ilang nakuhang gamit gaya ng passport, cellphone at wallet maliban sa pera na 50,000 yen. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang biktima sa hospital na nagpahayag na babalik pa rin daw siya sa Pilipinas. Nahaharap naman ng suspect sa kasong robbery with violence. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Manatiling nakatutok sa bilyonaryo. Grabe, no? Di ba? Halos matanggal ang mata. Halos talaga, ang lupit. Hindi ko talaga magets bakit tayo may mga ganitong pagkakataon sa Pilipinas eh. Tapos, ang dahilan dahil sa kailangan magbayad ng rent. Honestly, hindi ako naniniwala. Oo, maaaring isa yun sa dahilan. Pero hindi mo magagawa yan kung nasa tamang kaisipan ka. That is, masyadong matindi yung ginawa. Masyadong, grabe yung pagka-style ng pagnanakaw niya. Diba? I mean, halimbawa, kung talagang ikaw, wala ka talagang pera, halimbawa lang pero nasa katamang katinuan ka, inisnatch mo, diba? Yung isang bagay sa isang tao, tapos pumalag. Malamang sa malamang, kung nasa tamang katinuan ka, iwan mo yun. Takbo ka na lang. Ay, mali. Hanap na tayo na ibang biktima. Di ba? Pero yung isinisnatch mo, pumalag, pinalo mo, sinapak mo, sinuntok mo, pinagpupukpok mo hanggang madurog ang muka. Brad, hindi nawala ka na sa tamang katinuan nun. Ang gagawa lang yan, Hindi, di ba? Ano lang ang gagawa niyan? Malamang nakatama ka. Malamang nakatira ka. Hindi mo gagawin yan eh. Tama, mali. Hindi mo gagawin yung ganyang klaseng krimen. Kung nakaano ka. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, aside from kahirapan, hindi lang kahirapan na nangyayari. Talagang meron ng murang shabu. Hindi, totoo naman eh. Walang biro. Mura na kasi ang shabu ngayon eh. Kaya tuloy, yung mga tao, ayan, bili ng bili.